Magandang gabi po, Fire Chief Inspector Francis. Ano po yung mga kasalukuyan nyo na pong nakalap po na impormasyon o yung mga preliminary po na informations na pwede nyo pong ilahad sa amin? Bilang pauna po na pwedeng malaman ng mga taong bayan, kaugnay nga po nitong sunog po na nangyayari po ngayon dito sa Balzain po, sir. Yes sir, magandang gabi po sa mga tagapakinig ng Bombo Radio at sa mga taga-Tuguegarao City. Actually itong nasusunog po sir ay ang isang auto supply. Ito Balzain Auto Supply dito po sa Balzain Highway. Pagmamayari ni Mr. Liu. Then around 7:30 may tawag nga sa aming station na meron ngang usok na lumalabas dito sa may center portion nitong bodega ni Mr. Liu, itong Balzain Auto Supply, which is ito ay approximately siguro mga 1,000 square meter. At ito po ay since auto supply ay nagtitinda, parang wholesaler din siya ng mga tires, maliit man or malalaki, kasi kanina maraming mga tires nga ng heavy equipment na bumungad. And meron ding mga langis at meron din silang pwesto di kasi ito parang may mix occupancy ito, may kwan siya, machine shop din sa bandang side. Sa gilid mismo. Kaya may mga nakita rin natin na may mga naka-stack din na mga tangke ng acetylene at oxygen yata yun. And then yun nga, narespondihan naman natin kanina agad. Ngunit dahil ito nga ay nakasarado na ng accordion doors at kinailangan pa natin itong i-bolt cutter yung mga padlocks na nakalock dun sa halos parang 4. Opo, at ginamitan din po ng heavy equipment kanina. Opo sir, kasi syempre nung pagdating natin medyo mabilis yung kalat ng apoy dahil talagang highly combustible nga yung nasa loob, mga flammable liquids at saka rubbers. So hindi na rin gaano namin nabuksan yung ibang parte dahil uminit agad yung metal na roll-up door. And then nag-conduct nga kami ng din since ito naman ay nung aming inikutan itong area, ito naman ay naka-firewall itong parang storage. Ang mix kasi yung yung building niya. And then sa bandang likuran naman po, kung mapupunta niyo, meron silang parking area kasi doon. So medyo naka-isolate siya sa kabahayan. Yung nakadikit lang yung katabing stall yata ng motor parts. So safe po yung mga nasa likod, Fire Yes Marshal? ma'am, yes ma'am. So far, wala naman pong nadamay po ng mga residential po na buildings doon sa likod? Wala naman po kanina. Parang yung mga sa may bandang likod, parang may mga naka-attach lang dun sa mga walls niya na siguro mga kwan ito ng mga pahingahan ng mga kwan nila. Mga trabahador. So yun po, at nagtulong-tulong nga ang iba't ibang fire station nearby. Tayo sa Tuguegarao City ay agad nating pinadala yung ating mga assets. Ganon din ang agad din dahil nung medyo nakikita po namin na malakas kayong at yung rubber nga yung mga nasusunog at mga oil ay agad po namin tinawagan rin ang ating kasamahan dito sa Kaap na mayroon silang fire truck na mayroong foam na naka
adapt dun sa kanila, sa kanilang fire truck. Nang sa ganon ay mapuna sana, pero dahil nga sa medyo malawak yung area, sir, at yun nga, hindi namin nabubuksan yung mga Mga pintuan po. Natagalan po tayo hanggang sa nakapag-request na rin po tayo sa ating butihing mayor ng mga asset nila gaya ng backhoe para i-forcible Yung entry pag-take na down po tao nitong mga para yung pintuan. pintuan. So yun po, siguro around 9 o'clock kanina, medyo na-contain na natin yung pagkalat nito. At hanggang ngayon po ay patuloy pa rin pong inaapuna po natin siya. Ayun. At sir, para po bilang panghuli po, meron po ba kayong Marshall, meron may initial cost na po ba itong na-damage po na property? Estimated cost po natin. Wala pa kaming may declare sa ngayon, ma'am, dahil hindi nga namin nakita actually yung mga nasa loob. Hindi namin siya na-visualize kanina. At abangan natin yung may de-declare nung may-ari. At pero sa ngayon po, Chief, wala naman pong naitalang mga casualties po. Wala naman naitala na casualty sa mga tao. Wala po. Purely sa kwan lang, mga Establishment kagamitan na lang doon po sa talaga. establishment ang na-damage po. Wala pong nasugatan or anything na nasaktan or Meron konti sa aming hanay. Nagkaroon kami ng konting mga blisters dahil nga nung naiangat natin ng konti yung mga roll-up, medyo i-splash yung langis habang tinatamaan din natin siya ng tubig. So yun lang naman ang kwan. Pero so far minor naman yung mga injuries na kwan namin natap. Okay. At bilang panghuli po, Chief, meron po ba kayong mga mensahe o paalala dito sa mga mamamayan po ng Tuguegarao upang mas makaiwas po tayo dito sa mga ganitong klaseng sakuna? At meron din po ba tayong payo o mensahe dito sa mga mamamayan nga po na mahilig pong makiusyoso pagdating sa mga ganitong klaseng insidente? Opo, sa ating mga mamamayan, kung ganitong may mga sunog, sana ay huwag tayong maging hambalang sa pagre-responde, kasi kung minsan dahil sa ating pag-iusyoso ay lalong nade-delay yung pagpasok ng ating mga responders. At kami rin nga ay nagpapasalamat dahil agad din namang nandyan ang ating PNP upang at mga POSD kanina, POSO, para i-manage nga yung mga crowd. At medyo maluwag naman yung pagpasok ng ating mga fire trucks at mga iba pang mga assets. At the same time, yes sir, kunin ko na rin itong pagkakataon upang muli po kami sa Bureau of Fire ay magpaalala sa atin na lagi po tayong maging mag-ingat at mapagmatsyag sa lahat ng sa ating mga ari-arian, dahil in a minute or second, minute and hour ay kaya itong ubusin ng apoy kung ating itong napapabayaan. Sa ngayon pa kasi hindi namin pa alam kung ano